Welcome to my channel. Good morning, good morning, good morning. So ngayon, kagigising ko lang. O diba? Yan ang aibag lola nyo. 2 o'clock na kasi ako natulog kaninang madaling araw. Today is August 18, 2021. 11:30 na. So ayun, nasa room ko kayo. Ito yung kama ko. Tutur ko kayo dun sa buong kwarto ko. Okay? Tara, let's! Oxygen levels stable. Your mission to observe and study planet Earth. Do not miss any So, ayun. Walang sale ngayong araw. Babalik tayo bukas kasi bukas may sale sila. Kahapon kasi nagpunta ako doon. Naka-sale yung paninda nila. So, nagpunta ako kahapon. Naiwan ko yung ATM ko. Kaya bumalik ako ngayon para bumili sana ulit. Hindi na na-sale. Sabi ko, better luck next time. Yun. Nadala na ako kaya lagi ko nang dadalhin yung ATM ko. Kasi 200 lang yung dala ko kahapon eh. So sayang. Dito kasi isa sa yan sa mga inaabangan namin, yung mga sale na yan. Kasi malaki na titipid namin. So, dediretso na tayo sa shop ngayon. Papasok na tayo. Nag-aantay na si kuya. Tapos, ayun, tulad na ng sabi ko, nasa Ras Al Khaimah ako. Kung saan, itong place na to, hindi pa siya fully developed. Parang ano to, city/province. Kaya, mas gusto ko magstay dito. 2015 ako dumating sa UAE. Pero hindi ako unang nagstay dito. Nagstay ako sa Abu Dhabi sa kuya ko. Doon, city talaga yon kasi capital yun eh. So, yun. Maganda rin doon. Very developed yung place niya. Saka, may bus doon na 2 dirham lang siya. Tapos, kukuha ka lang ng card. Yun. Unlimited yun. Kahit ilang beses ka sumakay ng bus, pwede mo siyang gamitin. Babayaran mo lang siya like 80 something, ganyan. Good for 1 month na siya. So, matipid din doon pagka maalam ka. Kaya lang, yung bahay doon, almost 1,000. Yung more than 1,500 or 2,000, ganyan. Sa isang room lang. Dito kasi, makakakuha ka ng all-in na 350, partition, yan. So, kaya mas pinili ko rin magstay dito kasi nga bukod sa hindi siya masyadong crowded, ayan, matipid ka sa pagkain, sa bahay, sa mga bilihin, sa kotse. Tapos, isa sa mga nakita kong problema dito, yung transportation. Mahirap siya dito sa RAK. Walang bus no, na nag-iikot, di katulad sa Abu Dhabi. Kada oras may nag-iikot doon, saka sa Dubai. Dito, taxi lang ang access mo. May bus man, yung mga babiyahe ng papuntang Dubai. Yun, or dito, may biyahe dito papuntang doon sa Kapitolyo. Yan. Pero maganda tong place na to, kasi sa dulo niya, sa kabilang part, merong mga mountains. Sa kabilang part, may mga beach, ganyan, public beach na pwede mong puntahan. Tapos, ayun, may mga buildings na rin dito, mga mall. Kaya, nagstay ako dito almost ilang years na, 2015 kasi Abu Dhabi ako. Tapos napunta ako ng Ajman. Yun yung, doon ako
kasi nakakuha ng trabaho. Pero hindi ako nabisahan. So, lumipat ako ng rock. Dito kasi nakakuha ulit ako ng work dito. Dito na ako nabisahan. Kaya nagtagal ako dito. Tsaka maganda rin, nagustuhan ko din yung place. Saka dito kasi, yung mga taga rito, nakakabili sila ng mga original na gamit. Tapos after 1 week, pinagsasawaan na nila yan. Kaya ibebenta na nila ng half the price. So yun, kahit na mga gadget yan, ganyan. Kaya maraming mura dito na mga gamit. Ganyan yung ginagawa ng ibang kabayan dito, ibang Pilipino. Bili sila ng gamit, padala sa Pinas, pabox, ibibigay sa mga kamag-anak, or else binibenta nila doon sa Pinas. Ganyan. Sayang din kasi dagdag income din yun. So, saka pag may mga pasuyo-suyo, yun, tutulungan kami. Saka dito sa RAP, may Philippine community dito, Philippine organization na tumutulong sa amin. Kaya, maganda rin kasi may assistance silang binibigay. Katulad ng pandemic, namigay sila ng mga libreng bigas, binata, itlog. Isang tray nga yung nakuha ko nun eh. Wala rin akong pasok kasi noon. So yun, tumutulong sila sa mga Filipino community. Maganda kasi matagal na yung organization na yun dito. Saka may mga Filipino school, Filipino resto. Kaya lang dito sa work ko, walang Filipino resto dito. Kaya kailangan magbaon ako ng food ko. So sa gabi, nagluluto na ako niyan. Ng kakainin ko ng babaon. Ayun, kacham-cham. Ayun, i-explore natin lahat ng Emirates dito sa UAE na puntahan ko na isa na lang hindi, yung Queen. Malapit lang dito yun, mga sangkaybot lang, ganyan. Hindi mga 30 minutes yung biyahe. Kaya lang, mas maliit sa sarap yun, kaya yun, hindi ko pa siya napupuntahan kasi wala naman ako masyadong gagawin sa kanya. Pero i-explore natin yon, inshallah, pag may time, no, pag day off, ganyan. Marami tayong pupuntahan dito, explore natin lahat, yung UAE. Saka dito sa RAP, meron ditong mountain na Jebel Gaze. Doon, matatagpuan nyo yung longest zipline doon. Yun, natala na sa ano yun, Guinness Book of Record. Pero hindi pa ako magta-try ng zipline kasi takot ako. Wala pa akong lakas ng loob na mag-try. Pero puntahan din natin yan so far. Okay? Okay. Ilapit na tayo sa shop. Tara, let's! Nag-aantay na si Kuya. Gutom na yun. Wala kasi siyang kutsara. Eh, nagpadala siya sa akin ng kutsara. So, yun. Baka hindi pa yung nakakakain. Uwi na tayo. Ayun. Naisipan ako. May allergy ako kasi papalit na yung panahon eh. Malapit na mag-winter. So, ayun. Medyo busy ngayong araw kasi Wednesday eh. Lalo bukas kasi Thursday. Pero okay lang. Mas maganda nga yung ganun para nalilipas yung oras na di mo napapansin. So yun. Maliwanag pa ng konti sa labas. Saka dito sa road na to, hindi busy road to sa gabi. Konti lang dumadaan. Ganun ginagawa ko kapag bumabiyahe ako. Kung saan yung konti lang sasakyan, doon. Mas safe kasi pag
okay lang naman kasi nga dagdag income din yun. Kung mag-abot ng panggas, o di yun, diba? So far, wala naman masyadong pasaway na customer ngayon. Tsaka naka 450 something kami ngayong benta namin. Maliit lang. Minsan kasi nakaka 2,000 kami, 1,000, ganyan. Lokal kasi may-ari ng shop namin. Kaya yun. Parang libangan lang niya yung business na yun. Yung mga lokal na tinatawag dito, yun yung mga talagang taga rito. Sila yung may mga kaya, may kaya sila, may sarili silang bahay, may sarili silang lupa. Yung gobyerno nila dito, binibigyan sila ng lupa. Yun. Tapos may allowance sila galing sa gobyerno nila. Bibigyan sila monthly, depende sa laki ng pamilya nila, sa laki ng income, ganyan. Kaya maalwan yung pamumuhay nila. Saka si madam kasi talagang may kaya yung pamilya niya. Saka mabait yun si madam. Kaya kahit hindi ganun kalaki yung sinasahod ko, next day ako sa kanya, almost na ako sa kanya 2 years yun. Saka mabait kasi si kuya, yung kasama ko sa shop. Siya rin yung senior ko, siya rin nag-train sa akin. Kaya okay lang din. Walang pressure sa trabaho ko. Saka yung ginagawa ko kasi gusto ko. Kaya yun, hindi ako napapagod kahit marami akong ginagawa. Nakakalibang kasi, lalo pag may mga bagong bulaklak yung in-order ni kuya, mga iba-ibang kulay, ganyan, malamig sa mata, nakakatanggal ng pagod. Lalo pag natutuwa yung mga customer mo sa mga arrangement mo, ganyan, na-appreciate nila. Kasi, direct ka sa customer, so maganda, masarap sa pakiramdam yung ganun. Although, yung stress minsan galing sa kanila, kasi nga si madam, hindi naman kami niyan pinupursue na makabenta ng malaki kasi nga alam niya yung lugar namin na yun. Looban kasi yun, kaya konti lang yung nagpupunta. Yung mga tao dong nakakaalam lang, sila lang yung mostly customer namin, saka yung mga taga road, saka yung pamilya ni madam. Yun. Kaya walang hassle, walang masyadong pressure. Saka si madam kasi understanding yan sa amin ni kuya. Katulad ko nung bago ko dyan, alam niya malayo yung place. Saka alam niya rin may license ako. So yun, nung time na yun, wala pa akong sasakyan nun. Kaya, nung may nagbenta ng 1,500 na Honda Accord 96, nakiusap ako kay madam na bigyan niya ako ng loan kasi nga kailangan kong bumili ng sasakyan kasi ang layo nung bahay ko dun sa shop. Wala naman marerentahan doon na bahay kasi nga mahal pati. Kailangan mga nagpaparent kasi doon mostly isang room yung bibigay sa'yo. Hindi ko naman kailangan ng ganun kalaking room. At saka mahal kasi hindi kaya ng sahod ko. Kaya sabi ko kay madam ganun, nag-loan ako sa kanya, pumayag naman siya. Tapos yun, sabi niya sa akin, kakatasin daw niya ng paunti-unti sa sahod. Ang maganda kasi doon, pagka direct ka sa amo mo, mag-loan ka ganyan, wala siyang interest. So yun, mas nakakatipid ka. Although kailangan mo lang kapalan yung mukha mo minsan para at least, diba, ma-survive mo yung pamumuhay mo dito. Dito kasi kailangan talaga survival ang labanan dito Kung hindi, gutom mabutin mo, no? Kung isipin mo, sige lang, kapalan ko na yung mukha ko kaysa magutom yung pamilya ko sa Pinas, magutom ako. Diba? Saka mabait naman si madam, kaya yun, swerte pa rin. Isang bagay pa, no, dito kasi kahit nasaan ka man,
Kahit nasa Pinas ka, ganyan. Pagpasalamat mo na may trabaho ka. At saka, kahit na anong laki o liit na sinasahod mo, kung hindi ka naman marunong mag-budget, wala din. So, kailangan alamin mo yung mga gastusin mo at kung alamin mo kung paano yun paliliitin at alamin mo kung paano palalakihin yung income mo. Ganun, para makaipon ka. Lalo na kung mayroon kang pinag-iipunan, ganyan. Kasi ako, ganyan ginawa ko noon. At saka dito kasi, monthly dumadating sahod namin. So, bago dumating yung sahod, naka-budget na kung yung mga bayarin mo. Padala mo sa Pinas, ganyan. Kaya, yun, kailangan matuto ka humawak nung sahod mo, nung pera mo. Kasi noon, yan, yung license ko, 1 taon yan bago ko natapos. Kasi nga, ginagawa ko, nag-iipon ako, tapos saka ako kumukuha ng exam, ng training, ganyan. Kasi may bayad yun eh, mga 50 dirhams kada training ng 1 oras, yung sa labas, outside driving. So, yun, kailangan talaga masinop ka sa gamit mo, sa pera mo, ganyan. Tsaka dito, mag-iingat ka rin kasi may mga ibang tao, ibang lahi or kalahi mo man, na manluloko din. At saka, yun pa, mga professional sila kaya hindi mo mapapansin, lalo pag alam nilang baguhan ka. Kasi ako, nung nangyari sa akin dito, bago ako, ginamit lang yung visa ko. Kasi dito, pag pumunta ka, kailangan may visa ka. May visit visa ka, ganyan. Tapos, pag nakakuha ka ng trabaho, bibigyan ka nila ng employment visa. Which is, yung ibang company, ginagawa nila, pag alam nilang tourist visa ka, gagamitin nila yun hanggang sa ma-expired na yun. Kasi ang tourist visa, 1 month or 3 months. So yun, inaalam nila yun kung kailan ma-expire. Tapos yun, i-hire ka nila, tapos gagamitin nila yung visa mo. Tapos at the end, ma-expired yung visa mo, hindi ka nila bibisahan ulit. So yun yung nagiging problema mostly ng mga Pilipino na bago dito. Saka yun, sipag, tiyaga, diskarte, saka kailangan matuto ka din. Alamin mo yung mga rules, alamin mo yung mga rights mo, ganyan. Kasi pag alam mo yung mga bagay na ganun, takot din yan sila. Kasi dito, pwede kang ng complaint, ganyan. Maganda rin naman ang government nila, kaya lang, maproseso yun eh. Saka, yung ibang Pilipino ginagawa nila. Kaysa umabot pa na ma-process sila ng mga ganon. Kasi nga, dilipas yung araw, kailangan mong kumain, kailangan mong magbayad ng renta ng bahay mo. May mga expenses ka. So sometimes, yung mga complain na yan, hindi na sila nagko-complain. Nakikipag-usap na lang sila sa company ko ano yung makukuha nila sa hindi. Kasi nga, maproseso at saka, yun, sila lang din nahihirapan. Ganun. Kaya, yung mga aspiring sa inyo na mag-abroad, kailangan malakas loob mo, kailangan matatag loob mo, kailangan yun, hindi ka basta-basta padadala sa mga ganyang bagay, kasi mahirap, sabi nila talaga, ang OFW sacrifice yan. Saka oo, maganda mag-abroad, nakita nyo naman, diba? Pero yun nga, titikman namin dito, pero yung sacrifice saka yung mga ibang bagay, nahirapan din kami. Yun. Saka may mga depression na hindi na namin pinapaabot minsan sa family namin kasi nga, yun namin sila mag-alala. But the end of the day, alam nyo na, pinakamalakas na sandata ay ang panalangin sa taas. Syempre. So, yun lang. That's it, everyone. Gabi na, 11 at to 12 na. Naku, patulog na tayo, mga besh. No, para bukas fresh tayo, freshy. So, kung nagustuhan nyo yung topic ngayong araw, alam nyo na, subscribe! Like and share. Okay, mga besh. So, babiyahe na tayo. Biyahe tayo bukas. Saan ba tayo makabiyahe bukas?
Kung may mga tanong kayo, mga bad reaction, comments lang. Alam nyo na, sasagot-sagutin natin yan pag may time tayo eh. Chika-chika tayo, no? Marami pa akong ichichika sa inyo, kaya stay tuned. I-explore natin ang buong UAE, huwag kayong mag-alala, no? Okay? Pero wag na tayo pumunta ng zipline, nakakatakot doon. God, mahal ko pa buhay ko. Okay mga besh? Ayan, nasa Rock Mall tayo. Bye-bye na. Good evening everyone. Stay safe. Huwag na lumabas kung wala masyadong gagawin. Magastos pati at mahal ang oxygen. May mga COVID na gumagala. So, stay at home. God bless. Always pray everyone. Take care. Miss you all. Bye-bye. Oxygen levels stable. Your mission, to observe and study planet Earth, not